Kinansela ni Donald Trump ang pagpupulong kay Vladimir Putin sa Budapest at sinabing ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa walang saysay na usapan. Ngayong araw, lumabas ang bagong detalye kung bakit ganoon ang desisyon ni Trump. Ayon sa mga source sa White House at halos kinumpirma ni Trump, ipinagpaliban ang pagpupulong dahil sa matigas na posisyon ng Russia tungkol sa tigil putukan sa Ukraine. Bukod pa rito, ngayong araw ay agarang tumawag ang mga lider ng Europa sa Washington na may matibay na kahilingan na simulan ang negosasyon sa Russia batay lamang sa kasalukuyang linya ng labanan. Agrang lumipad si NATO ahente Mark Rutte sa Washington para makipagkita kay Donald Trump. Mapapansin na ipinagpaliban ni Trump ang pagpupulong, pero giit ng Hungary at Russia ay peke ito at patuloy pa ring inaayos ang pagpupulong. Ngunit nalaman na kinansela rin ang pagpupulong nina Marco Rubio at Seredina. Ayon sa source, tiniyak ni Marco Rubio kay Trump na hindi maayos ang mga Ruso at walang saysay ang summit nila ni Putin sa Budapest sa malapit na hinaharap. Si Lavrov ay umamin na hindi titigil ang Russia sa putukan at humihiling ng pagpapatalsik sa presidente at pamahalaan ng Ukraine. Sa huli, sinabi ng White House na masyadong marami ang hinihingi ng mga Ruso at napagtanto ng mga Amerikano na walang totoong kasunduan para kay Trump sa Budapest. Dahil sa pagkansela ng summit sa Budapest, nagbanta si Putin na gagamit ng sandatang nuklear. Naghahanda ang Kongreso ng Estados Unidos ng 3 panukalang batas para dagdagan ang presyon sa Russian Federation. May iba pang detalye sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, gusto ko munang hilingin na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon agad naming ipinopost ang mga bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription. Paano ito gawin? Nasa video description ang mga detalye at paraan. Nakasulat, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya, maraming mga source na ang nag-ulat na ang planadong summit nina Trump at Putin ay naantala dahil ang pagtanggi ng Moscow na agad itigil ang putukan sa Ukraine ay sumira sa mga pagsubok na makipag-usap. Ayon sa mataas na opisyal ng White House, wala pang planong magkita sina Pangulong Trump at Pangulong Putin sa malapit na hinaharap. Nag-usap sa telepono sina kalihim ng Estado Marco Rubio at Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Ngunit tumanggi silang magkita. Nang tanungin si Trump tungkol sa pagkansela ng summit kay Putin at posibleng pagbabago ng desisyon sa Tomahawk para sa Ukraine, sumagot siya ng sipi. Tingnan natin ang mangyayari. Totoo. Dito, dapat pansinin na si Trump ay tila nakakalimutan na niya mismo kung ano ang sinasabi niya. Makalipas ang 6.5 minuto sa parehong press conference, muling tinanong si Trump ng ayon sa kanila, quote, "Nagbago ba ang pananaw mo matapos makausap si Putin? Bakit mo iniisip na baka sayang lang ang oras ang summit sa Budapest?" Sumagot si Trump, "Wala akong sinabi na ganoon. Hindi ko sinabi yan. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Ipapaalam namin sa inyo sa ilang araw." Oo, halatang nalilito si Trump sa sarili niyang salita. Pero mas mahalaga ang isang bagay dito. Ito ang nahanap ko ngayon. Sinulat ng Reuters, Wall Street Journal, Washington Post, Cable News Network at Bloomberg na nakausap ni Marco Rubio si Sergey Lavrov sa telepono noong Lunes. Sinabihan niya ang team ni Trump na sayang lang ang oras ang pagkikita nila ni Putin dahil hindi maayos ang mga Ruso at humihingi sila ng mga imposibleng bagay. Inuulit ni Trump ang sinabi ni Marco Rubio, pero kahit hindi siya naniniwala, itinatanggi niyang sinabi niya ito. Pero sa kabilang banda, bakit sinabi ni Trump na sa loob ng ilang araw ay malalaman na ang lahat? Walang sikreto rito at hindi ko rin hahanapin ang teorya ng sabwatan o akusahan si Trump na puro salita lang. Agad naglabas ng planong pangkapayapaan ang mga Europeo para sa Ukraine at sinabing susuportahan lang nila ang tigil putukan ayon sa kasalukuyang linya ng labanan. Agad lumipad si General Sekretaryo ng NATO Mark Rutte papuntang Washington kay Trump kahit hindi ito planado. Tatalakayin pa ni Trump ang paksa kay Mark Rutte, gagawa siya ng desisyon at iaanunsyo ito sa ilang araw. Kung buod lang, pero mas mabuti sigurong talakayin natin ilang detalye ng kwentong ito. Noong nakaraang linggo,
Inanunsyo ni Trump na magkikita sila ni Putin sa Hungary para subukang tapusin ang digmaan sa Ukraine. Pero ayaw ni Putin na pag-usapan ang anumang konsesyon. Matagal nang hinihiling ng Moscow na isuko ng Ukraine ang karagdagang teritoryo bago ang tigil putukan. Nang tanungin ng media tungkol sa summit, sinabi ni Trump na ayaw niya ng walang saysay na pagpupulong. At ngayon, isinulat ng Reuters at Wall Street Journal na nagpadala ang mga Ruso ng tinatawag na telegrama sa Washington nitong weekend, kung saan kinumpirma nila ang mga kahilingan ng Russia para sa ganap na kontrol sa Donbas. Kasama rin ang hiling na talakayin ang isyu ng kapangyarihan sa Ukraine. Na tipong kung ititigil ang putukan ngayon din, malaking bahagi ng Ukraine ayon kay Lavrov ay mananatili sa ilalim ng rehimeng Nazi na kailangang pabagsakin. Nanawagan ang mga lider ng Europa sa Washington na manindigan sa panawagan ng agarang tigil putukan sa Ukraine. Kasabay nito, ang kasalukuyang linya ng labanan ang magiging basihan ng susunod na negosasyon. Matibay na ipinahayag ng Europa na walang anumang teritorial na konsesyon na ibibigay kay Putin at hindi niya ito makukuha. Sa parehong araw, inaanunsyo ng NATO na pupunta si pangkalahatang kalihim Mark Rutte sa Washington para sa hindi planadong pag-uusap kay Donald Trump. Isang opisyal mula kanluran na ayaw magpakilala ang nagsabing balak ni Mark Rutte iparating kay Donald Trump ang pananaw ng Europa sa tigil putukan at usapang pangkapayapaan. Si Trump na noong nakaraang linggo ay nakipag-usap kay Putin sa telepono at nakipagkita kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay umaasa pa rin ng isa pang malaking summit kasama ang leader ng Russia. Matapos mabigo ang summit sa Alaska noong Agosto na itulak ang mga pag-uusap, ngunit sa huli, ipinagpaliban ng magkabilang panig kahit ang paghahandang pagpupulong sa pagitan nina Marco Rubio at Sergey Lavrov na dapat sanang gaganapin sa Budapest sa Huwebes, ika-23 ng Oktubre at pagkatapos ay inilipat ito sa ika-30 ngunit sa huli ay tuluyang kinansela. Nag-usap sina Lavrov at Rubio sa telepono noong Lunes. Pagkatapos, sinabi ni Lavrov na tinanggihan ng Moscow ang agarang tigil putukan at nanawagan sa United States na bumalik sa di-umano'y na pagkasunduan nina Trump at Putin sa Alaska. At ito ay ang usapin ng aktwal na pagsuko ng Ukraine na may kasamang pagkawala ng soberanya. Parehong sinasabi ng Hungary at Russia na inihahanda pa ang pagpupulong. Sinabi ni Ministro Peter Szijjarto ng ugnayang panlabas ng Hungary na peke ang mga balitang kinansela ang summit. At kalaunan, sinabi rin ng punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban. At ito ang kanyang sinabi, patuloy ang paghahanda para sa Peace Summit. Wala pang tiyak na petsa. Kapag dumating ang tamang panahon, isasagawa natin ito. Sinabi ng tagapagsalita ni Putin, Dmitry Peskov, na ayaw din ni Putin mag-aksaya ng oras, tulad ni Trump. Kaya siguro, ngayon ay nagpaputok si Putin ng YARS, Intercontinental Ballistic Missile, na abot hanggang Estados Unidos. Mukhang kinakabahan ang diktador. Sinabi ni Sergey Ryabkov, Deputy Minister ng Foreign Affairs ng Russia, na tuloy ang paghahanda para sa summit at may kabuluhan ito kahit wala. Sa totoo lang, wala siyang nakikitang hadlang dito. Ganyan din ang ipinapakita ng mga Ruso at Hungarian. Sabi ng Reuters, dalawang mataas na diplomat ng Europa ang nagsabing ang pagkansela ng pagpupulong nina Marco Rubio at Sergey Lavrov ay nagpapakitang hindi agad papayag ang mga Amerikano na dumalo sa summit nina Trump at Putin kung hindi susundin ng Moscow ang kanilang mga hinihingi. Pagkatapos, magbabahagi ako ng magandang sipi mula sa Reuters. Sa palagay ko, sobra ang hinihingi ng mga Ruso at malinaw sa mga Amerikano na walang kasunduan para kay Trump sa Budapest, ayon sa isang source. Hindi talaga binago ng mga Ruso ang kanilang posisyon at hindi sila pumapayag na huminto. Huminto kung nasaan sila ngayon, ayon sa pangalawang diplomat. At inaakala ko na sinabi rin ni Lavrov ang parehong bagay. At sumagot si Rubio sa kanya ng, o sige, magkita na lang tayo ulit sa susunod. At dito ipinakita ng mga Europeo ang kanilang posisyon, kaya saludo ako sa kanila. Ang totoo, nababahala ang mga kaalyadong Europeo ng Ukraine na baka muling makipagkita si Trump kay Putin nang walang anumang seryosong konsesyon mula sa diktador ng Russia. Sa pahayag noong Martes, sinabi ng mga lider ng United Kingdom, Pransya, Alemanya at European Union na lubos nilang sinusuportahan ang posisyon ni Pangulong Trump. Dapat ihinto agad ang mga labanan at gawing panimulang punto ng negosasyon ang kasalukuyang linya ng ugnayan sa Europa. Bukod pa rito, hiniling ng mga lider ng Europa na magkaroon ng hiwalay na mga pagpupulong kay Trump bago siya makipag-ugnayan kay Putin. Kailangang makipagkita ngayong linggo ng mga kaalyado sa Europa kay Zelensky
para talakayin ang planong pangkapayapaan ng Europa na ibinigay kay Trump. Nadala na ni Mark Rutte ang dokumentong ito sa Washington. Kaya, tiyak na sa susunod na linggo ay wala tayong makikitang pagpupulong kina Trump at Putin. Lalo na't sa susunod na linggo, lilipad si Trump papuntang South Korea para sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, kung saan, sa totoo lang, maaari siyang magtagpo kay Xi Jinping. Samantala, naghahanda ang Senate Committee on Foreign Relations ng United States na magpasa ng 3 panukalang batas para dagdagan ang presyon sa Russia. Ang mga mahalagang inisyatiba ay suportado ng 2 partido. Mahalaga ring kasabay ng pagpupulong ng komite ang pagbisita sa Washington ng kalihim general ng NATO na si Mark Rutte. Sa pagpupulong ng komite, tatalakayin ang pagrepaso sa 3 panukalang batas. Isang dokumento na kumikilala sa Russia bilang isang estado na sumusuporta sa terorismo dahil sa pagdukot ng mga batang Ukrainian. Isang inisyatiba ng ekonomikong parusa sa China dahil sa suporta nito sa militar ng Russia. At isang panukalang batas na naglalaan ng paglilipat ng mga nakapirming ari-arian ng Russia sa Estados Unidos patungo sa Ukraine tuwing bawat 70 araw.